Hi guys! Welcome back to my channel. Again, my name is Jack. Kumusta po kayong lahat? Okay, so yan guys, maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong mga reading. And kung kayo ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload, okay? So yan guys, sa mga interesado para sa ating private reading, wishing candle, and cord cutting, iiwan ko na lang po yung link ng aking Facebook sa ating pong description box below. So bago kayo guys mag-avail ng cord cutting, sasabihin ko lang sa inyo, ang benepisyo po ng cord cutting is sa mga gusto na mag-move on. Yung tipong gusto na talaga nilang kalimutan yung person nila. Or kung gusto nila, sa mga in relationship, na gusto nila guys na mas tumatag pa yung relasyon nila, na mawala yung mga blockages. Hindi to guys applicable sa mga single or sa mga broken-hearted na parang babaliwin nila yung person nila para bumalik sa kanila. Okay? Hindi po natin mapapabalik sa cord cutting yung person nila. Depende na lang yan sa sitwasyon. Okay? Kung meron kayong blockages ng person mo. So, ayan. Nililinaw ko lang. Okay, sige, tingnan natin. Kanina bang love reading itong masasagap natin? Kanina po ba itong love reading? Spirit guide. Okay. Kanina po itong love reading, spirit guide. Meron po tayong hammer. Sabotage, rebuilding, interrogation, repetitive, persistent, working on it. So, may nakikita ko dito guys, parang nag-sabotage si person mo ngayon. Nakikita ko na parang alam mo yung parang inuulit niya, no, yung mga huling napag-usapan nyo, kung ano yung scenario nyo, guys, no. Nandun siya sa point na paulit-ulit niyang iniisip yon, tapos parang yung mga thoughts niya, guys, pwede isa pa to, guys, sa pag-overthink or isa sa dahilan kung bakit siya, guys, mas lalong nag-overthink. Okay, may nakikita ko, guys, interrogation. Siguro parang kinakausap to ng mga malalapit sa inyo, family niyo, friends, parang meron siya pinagdadaanan ngayon, guys, no. I think merong mabigat na problema tong person mo ngayon na siya mismo hindi niya guys alam kung paano niya susolusyonan. Ayan o, hammer. Okay, tignan pa natin. Kanina po itong love reading, spirit guide. Kanina po itong love reading. Meron po tayong passion, insane chemistry, like each other, equally having fun. So, ang pinapakita sa akin dito, guys, parang nandun yung pagmamahal, no? Mahal nyo naman yung isa't isa sa pinapakita sa akin. Pwedeng hindi ka lang, guys, masyadong mapagtuunan ng pansin ng person mo. Kasi parang meron siya matindi pinagdadaanan ngayon. So, ang nakikita ko dito, guys, kakaiba yung chemistry ninyo nitong taong to. Ayan, mahal nyo naman yung isa't isa sa pinapakita sa akin. And sobrang passionate sa yung person mo. So, minsan nagkakaroon ng mga misunderstanding kasi may mga action nitong person na to na parang ang dating sa inyo, hindi ka na niya mahal or wala na siyang time sa inyo. Pero ang nakikita ko kasi guys, ayan, mukhang meron kasi siyang pinagdadaanan. So, I think, hindi lang talaga masyadong pinapaliwanag sa'yo ng person mo. Yun lang din talaga minsan ang mali sa person mo. Kasi hindi siya guys nagsasabi ng mga pinagdadaanan niya eh. Sinasarili niya. At the same time, nakakainis. Kasi, parang inaalis ka niya dun sa kwento. Inaalis ka niya dun sa sistema na parang hindi ka part ng buhay niya. Hindi niya ino-open sa'yo. Ano ba yung problema? Okay? Kasi parang nandiyan ka naman eh. Pwede niya naman sabihin sa'yo kung ano yung problema para mas maintindihan mo. Pero kasi hindi mo maintindihan bakit niya to ginagawa. Hindi niya naman kayang mawala ka. Para hindi niya sinasabi sa'yo kung ano yung problema. Ito kasi guys yung nagkukos ng problem niyo ngayon ng person mo. Kasi ikaw, kung ano yung naiisip mo, nag-overthink ka dun sa relasyon. Okay? Minsan hindi ka niya kinakausap. Tignan natin. Kanina po itong love reading, spirit guide. Meron tayong both. Receiving what you need, progression, arriving, moving on, closure. May nakita ko dito guys, pwedeng, ang tagal mong tiniis yung personality niya na ganyan, tapos parang may hiwalayan na nangyari dito. Ayan o. May pag-uusap na nangyari dito, na parang kailangan mag-move on ka na, or kailangan mag-move on na kayo parehas. Kasi nagkakaroon dito guys ng closure, no? So, pwedeng, hindi pa rin niya guys sinasabi ko ano yung problema, pero may nangyari ng ending dito sa relationship na to. Okay? May natatapos na dito.
Tingnan natin. Kanina po itong love reading spirit guide. Meron tayong girl talk. Time with friends, moving on, happily single, living in the moment. So guys, sinasabi dito na tama na yung paghahabol. Nakita mo naman yung worth mo eh. At deserve mo naman guys na mahalin, no? Hayaan mo na tong person mo kasi meron siya sariling problema at inalis ka niya dun sa kwento, no? Siguro, pwedeng ayaw kanyang mapahamak or ayaw kanya ng madamay. Pwedeng ayaw niyang madamay ka dun sa problema niya. Meron siyang personal problem, guys, na hindi niya inopen sa inyo. And kung makikita niyo, guys, time with friends, moving on, happily single, living in the moment, having fun. So, mag-enjoy ka sa mga friends mo para mas maka-move on or mas matanggap mo na ito na yung nangyari sa inyo. Or nangyayari sa relasyon nyo ngayon ng person mo. Hindi kasi guys talaga madaling sabihin to, lalo na kung ikaw ay broken-hearted na ganun lang ba kadali mag-move on. Mahirap talaga guys tanggapin agad-agad. Pero kung hindi mo tutulungan yung sarili mo, mabagal, no? Mabagal yung healing. Lalo na naging pure ka naman dun sa relationship. Lalo na minahal mo naman ng sobra itong taong to. Okay? Okay lang na magsabi ka ng mga pinagdadaanan mo sa mga friends mo. And enjoy mo na lang daw muna yung pagiging single, no? Kasi pag nagkaroon ka na ng karelasyon or sabi natin bumalik ng person mo, parang hindi siya guys magiging worth it. So, kung ano man guys yung nagiging sistema mo ngayon, kung sa tingin mo is sobrang down na down ka ngayon, parang enjoy mo na lang, i-absorb mo lang kasi once na dumating na sa inyo guys yung blessing, worth it na lahat eh. Makakalimutan mo na lahat na napagdaanan mo pala to. Hindi mo nang, parang mawawala na nga yung emosyon mo dun sa bagay na yan kasi naka-recover ka na. Okay? Tignan natin. So, the chaser. Ayan. Chaser in codependent relationship. Fear, abandonment issue. So, may mga naghahabol pa rin dito. May mga nahihirapan pa rin mag-overthink. Nakikita ko guys, ito na nga, nag-interrogate yung person mo. Sinasabihan siya ng family niya rito na ano nangyari or mga kaibigan niya na ba't nangyari sa inyo yan. So, pwedeng may mga realization nitong taong to na parang bakit kayo humantong sa ganito, no? Mataas naman yung pride niya na hindi kanya makuhang habulin ngayon. Ganun yung nakikita ko sa kanya. And ramdam niya yung paghahabol mo. Ramdam niya na nag-overthink ka, na gusto mo pa rin, parang nandun yung kagustuhan mo na maayos pa rin itong relasyon na to. And parang alam mo yon yung tipong kahit aware tong person na to na may mga nagagawa siyang mali, wala siyang pagbabagong ginagawa, parang willing ka pa rin na mag-antay, no, na may mabago sa kanya. Ganun yung pagtsatsaga na nararamdaman sa'yo ng person mo. And yung person mo ngayon, guys, titignan natin yung energy, no? Okay? Kasi ang pinapakita sa akin dito, ngayon yung nare-realize lahat ng mga sacrifice na ginawa mo before. Okay. Doon tayo sa energy, meron tayong healthy choice, making healthy choices in love, in life, self-love, self-care, being happier. So, sinasabi lang dyan, guys, na alam nyo, once na maka-move on ka na talaga dito, promise, eto na yung energy ni person. Broken-hearted. Once na maka-recover ka na dito, ikaw parang tinanggap mo na, or hindi naman totally tinanggap, parang nagpahinga ka lang na mas gusto mong mag-isa, no? And malaking tulong din sa inyo guys, yung family at yung mga kaibigan mo, na tuluyang kang maka-move on dito sa relationship na to, no? So, kung makikita mo, ito yung energy ng person mo, may mga pagsisisi talaga siya, no? Pero ang taas kasi ng pride niya. Ayaw niya, guys, lumapit sa inyo kasi aware siya sa kung ano yung pagkakamaling ginawa niya. Okay? Tignan natin. Meron tayong, ayan, nakuha. Twin flames, yin yang yin, balance, union, duality, coupling, complement each other. So guys, ito ha, yung person mo, ano mo siya, opposite sign mo siya. So, nasasabi ko yan lagi guys yung opposite sign, no? Tignan nyo guys sa Google, ano ba yung mga opposite sign nyo. Kung, for example, kung ikaw ay Capricorn. So, Capricorn, opposite sign. Ayan, lalabas na dyan kung ano yung opposite sign mo. Kasi baka tugma doon sa energy ng person mo. Like, kunyari ikaw, lumabas doon. Ano ba yung opposite sign ng Capricorn? Ayan, yung opposite sign daw guys ng Capricorn is Cancer. Pwedeng Cancer kasi yung person mo. Okay? Ayan. Basahin nyo na lang guys yung meaning dyan. Madaming ibig sabihin, no? Na pwedeng dyan, mas makakapag-adjust ka or pwedeng
Ayan, tugma talaga sa yung reading kasi opposite sign mo talaga yung person mo. So, pag sinabi kasi guys, opposite sign, minsan hindi talaga kayo nagkakaintindihan kasi meron kang gustong gawin na ayaw naman niya. Meron naman siyang gustong gawin na ayaw mo. Hindi kayo nagkakasundo. Pero, perfect combination kasi kung ano yung kakayahan mo, yun doon naman mahina yung person mo. Kung ano may kakayahan ng person mo, doon ka naman mahina. Kasi talagang puzzle yung mga opposite sign, guys, no? Okay? Madadaan lang yan, guys, sa pakikipag-usap. Minsan may mga opposite sign, guys. Isa to yung mga mga nagde-debate. Nagde-debate sa relasyon. Tipong walang magpapatalo, no? Ayan. Minsan parang kakumpetensya nyo pa yung partner niya. So, photograph, ayan, guys, gabi. Ini-stalk ka ng person mo, minsan nakasubaybay siya sa my day mo, ano na bang ganap mo. Kasi naku-curious siya, ano na ba yung ganap sa buhay mo. And gusto niya daw ulit guys, gumawa ng bagong memories with you. Kasi nakikita niya mukhang masaya ka na. Ayan, minsan talaga pag masaya na, no? Nakaka-attract pa rin tayo ng mga negative energy. So, negative energy si person. Okay. Meron tayong clock. Need time, takes time, in time, cycle time to heal progress. So, siguro guys, huwag mo na kayo makapagbalikan. Or huwag nyo muna guys, huwag nyo muna masyado entertain. Kasi nasabi rito, enjoy nyo muna yung pagiging malaya. Enjoy nyo muna yung ganito yung connection nyo ni person. Kasi nasabi sa akin guys, parang mas mahanap mo yung sarili mo or yung person mo, mas mahanap yung sarili niya nang nag-iisa siya. Parang mapagtatanto niya, ano ba yung mali sa akin, ano ba yung tama sa akin. So, ayusin ko lang ito. So, ayan, naayos ko na yung camera. So, possible na meron siyang itatama sa mga pagkakamali niya. And ikaw, hindi rin naman natin guys pwedeng iba tulad sa person natin. So, ikaw, tignan mo, ano ba yung mali sa'yo? Okay, siguro yung mali sa'yo, sobrang mong ibinigay lahat. Masyado mong pinakita sa kanya na okay lang na nasasaktan ako, okay lang na ganito yung ginagawa mo, iintindihin kita basta dito ako sa relasyon. Tapos ang nangyayari, magiging controlling ka kasi nga, feeling mo okay lang sa'yo, takot ka lang na mawala yung person. So, hayan, pasensya na guys, no? Lakas ng hangin dito sa amin. Tapat ko kasi guys, kawayan. Ayan yung mga hampas ng kawayan dito. Ayan, parang Japan vibes daw sabi ng friend ko. Katapat ko lang talaga as in kawayan, guys. Tapos nagaganunan yung mga yung mga puno. Kaya ang ganda rin pakinggan ng hangin ng Ayan. Yung mas pinili ko dito sa province. So kung gusto niyo rin guys mas makapag recover kayo lalo na at nandun kayo sa magulong lugar, makakatulong din sa inyo na nasa probinsya kayo kasi doon mas makakapag-isip kayo, sariwa yung hangin. Grabe, totoo lang guys, no. Malaking tulong, no. Malaking tulong ang nasa malayong lugar ka. Sabi nga nila, nakakatulong din sa pag-move on natin ang nature. So, siguro, ito na yung time para maging nature lover ka. Okay, sige, tignan natin, guys. Ito tayo sa energy. Kaya nga iba, diba, pansin nyo, guys, pag broken heart, anong ginagawa nila? Nag-hiking sila. Energy ni person, ano yung nararamdaman sa inyo ngayon? Ano yung nararamdaman sa inyo ng person mo ngayon? Meron tayong overwhelm. Diba? Masyado siya guys na overwhelm. Kasi pwedeng toxic daw yung relasyon nyo. Naging toxic kayo and sobrang na-overwhelm yung person mo na parang kailangan ka na niyang i-release. Pwede naman guys na na-overwhelm siya dahil pwedeng sa sarili niya, no? Pwedeng hindi naman ikaw. Na-overwhelm siya pwedeng sa kasikatan, sa dami ng pera, na-overwhelm sa trabaho. So, pwedeng na-stress, so kailangan niya ng maghuminga, wala muna masyadong distraction. Ganon. So, yung na-feel niya guys, pwede na-overwhelm, pero hindi niya kaya isabay yung relasyon. Tignan mo gloom. Diba? May pagka-gloomy yung energy, like, makulimlim pero hindi umuulan. Parang ganon. So, ibig sabihin, emotional si person, pero hindi niya guys makuhang umiyak sa maraming tao. Pwedeng emotional ngayon yung person mo. Umiiyak to pag siya na lang mag-isa. Grabe, no? Tingin sa'yo ng person mo ngayon. Meron tayong gloom. Nalulungkot siya every time na iniisip ka niya, guys. Bottled up. Tingin sa'yo ng person mo ngayon, na-appreciate niya or nare-realize niya ngayon dito yung mga pag-iyak-iyak na ginagawa mo noon, paghahabol mo noon, pwedeng
Pwedeng ano eh, ngayon niya guys naiisip, ngayon siya nagigilty. Ayan, kung hindi ka naman naghabol sa person mo at hindi ka naman umiyak sa person mo, baka hindi para sa iyo yung reading. Kasi may nababasa akong comment na, hindi ako naghabol dyan, hindi ako umiyak dyan. So, common sense na lang guys, baka hindi sa iyo yung reading. Ayan, may nababasa kasi akong ganon. Okay, ayan, emotional guys si person mo. Baka next time guys, makuha ko na yung energy niya. Sa ngayon kasi guys, ito yung energy na nasasagap ko. Okay? So, pwedeng umiiyak din si person mo sa'yo ngayon. Tignan natin ano naman ang magiging plano, action ni person sa connection niyan ngayon. Ano yung magiging plano niya? Ano yung gagawin niyang hakbang dito sa relasyon na to? Forgive. Hingi siya ng tawad sa inyo. Okay, hingi siya ng tawad kasi nagigilty to. Hindi siya guys hahabol, pero kakausapin ka niya. Okay, naiinis siya pag hindi mo siya pinapansin, hindi mo siya kakausapin. Kasi hindi siya ganito eh. Feeling niya kasi guys, masyado siyang matured, masyado siyang boss. Ganun eh, stricta, tapos parang ikaw lang yung gagawa sa kanya ng ganyan. Ba't hindi ba pwede? Nakakainis din yung ugali ng person mo. Ganon. So, healing. Ayan, gusto na niya guys mag-heal. Yung tipong ikaw, pwedeng okay ka na, nag-heal ka na, naka-move on ka na, bumabaliktad yung sitwasyon guys, siya naman yung umiiyak, siya naman yung kailangan niya guys ng healing at pagpapatawad. Okay, hingi siya ng tawad sa inyo, yung action niya. Tignan natin ano yung magiging outcome sa side ni person. Meron tayong worn up, parang pagod na. Ganun yung pinapakita sa akin, okay? Kunin natin guys yung mga result ko. Ayun. Okay. So, yung energy ni person, pagod na siya. Gusto na niya ng may mabago. Nilagay niya kasi sa problema yung sarili niya eh. Mas lalo niyang binaon yung sarili niya. Okay? So, yan. Tignan niyo na may itsura ng person niyo. Laki na ng eye bag niya. Namumula pa yung mata. Pagod na to, guys. Okay? Dapat kasi magbago siya. Zodiac sign sa sign ni person. Meron tayong Gemini, Aries, Taurus, Pisces, Capricorn, and Leo energy. Meron tayong Cancer, Aquarius, Pisces, Taurus, Gemini, and Aries pa rin. Okay, para naulit lang. Ay, talagang consistent yung Gemini, Aries, Taurus, Cancer, Leo, and Virgo energy. Sobrang consistent. Ang lakas-lakas ng energy na yan, guys, na nasasagap ko rito. So, ibig sabihin, pag tugma yung energy ng person mo at sa energy mo, may para talaga sa iyo reading. No, di ba yan, no? Bumabalik-baliktad lang siya, pero yun at yun pa rin yung pinapakita rito. Sige, tingnan natin, guys. Oops. O, di ba? Bumabalik-baliktad lang siya, pero yun talaga. Cancer, Gemini, Aries, Taurus, Pisces, and Aquarius energy. Tignan natin guys sa side mo. Pwede guys sa ano nila, sa birth chart nila, meron silang sign na yan. No? Sa big three nila, sa Sun, Moon, Rising, and Venus sign nila. Pwede na sa Sun, Moon, Rising, and Venus sign nila yan guys. Okay? Energy mo, ano nararamdaman mo sa person mo? Joy. Masaya ka sa kanya. Oo. Nag-enjoy ka rin naman sa kanya at marami kang natutunan. Parang feeling mo siya yung naging dahilan kung bakit ka nagiging better person ngayon sa mga tinuro niya, sa mga experience, kung sinaktan ka niya, nasaktan ka niya. Ayan, hindi mo makukuha tong kaligayahan na to kung hindi ka niya ginawang ganyan. Okay? So ngayon, parang thankful ka pa rin, nagpapasalamat ka pa rin dahil ginawa niya yun sa inyo kasi na-push eh. Parang itong person na to guys yung nag-push sa'yo para maging successful ka ngayon. Okay? Masaya ka na ngayon. Wala ka ng galit na nararamdaman. Pwedeng napatawad mo na. Parang normal na tao na lang siya sa inyo. Hindi ka na nagiging emotional. Okay? Tingnan natin. Ano yung tingin mo kay person? Oops. Happiness. Okay, siguro guys, hindi ito yung tingin eh. Ang nakikita ko sa'yo, parang ito na lang yung gusto mo mangyari sa kanya, na maging masaya na lang siya. Na parang kahit ganon, ang grabe no, ang bait ng energy na nasasagap ko rito. Parang kahit ganon, hinahangad mo pa rin na maging masaya tong taong to. Kasi iniisip mo pa rin na naging mabuti pa rin siya sa inyo. Pwedeng nagkaroon lang guys ng misunderstanding at nauunawaan mo kung ano yung pinagdadaanan niya. Grabe, parang alam niyo guys, medyo naiiyak ako doon sa energy na nasasagap ko sa'yo. Grabe yung pagiging pure mo doon sa tao.
Okay, ano? Tignan mo, hindi ka nag-iisip ng masama sa taong to. Walang bitterness. Sobrang kontento ka sa kung anong meron ka ngayon. Grabe, grabe. Sige, tignan natin. Grabe yung emosyon, guys. Nakapil ako ng kurot, parang medyo naging teary-eyed ako ng konti dun sa energy. Ano yung magiging, plano mo dito sa connection na to? Paano mo siya i-approach? Ano yung magiging action mo? Intrusive thoughts. So, may mga magagawa ka sa kanya na mga bagay na hindi mo kayang gawin noon. Kung sa dati, ang taas ng respeto mo sa taong to, limitado yung mga galaw mo, ngayon parang hindi ka na mahihiyang ipakita sa kanya kung sino ka talaga. Eto na ako talaga. Na parang dati nag-adjust ka sa kanya, may mga binago ka para lang sa taong to. Ngayon ipapakita mo talaga sa kanya na ito talaga ako. Hindi ko na para baguhin pa yung sarili ko. Parang ganun. Okay, so may mga action ka rito na parang kampante ka at hindi ka nahihiyang gawin sa harap nitong taong to. Okay? Tignan natin. Okay, tignan natin. Ano naman ang... Ayan. Doon tayo sa outcome. Outcome. Meron tayong dreams. Okay, yung outcome daw dito guys, sa'yo is, nakapokus ka na sa mga ambition mo eh. Oo, nakapokus ka na sa mga pangarap mo, na mga bagay na hindi mo magawa noon, na ngayon, maaabot mo. No? Hindi malabong maabot mo. Ganun ka-confident na makuha yung mga bagay na hindi mo nagawa noon. Okay, grabe, guys. At peace, payapa ka na ngayon, masaya ka na. So, kung ano man yung meron dito sa person na to, I think hinihiling mo sa kanya na maging masaya na lang din siya. Okay, kasi ikaw nakapokus ka na sa success mo. Okay? Sige, tingnan natin guys yung outcome. Meron tayong 3 of Cups, Celebration, Page of Swords, and Knight of Cups. Parang may mga magagawa ka na hindi mo na kayang gawin dati. Hindi mo kayang gawin dati kasi mga decision mo nakadepende dun sa person na yan. Parang ganon yung energy. Tignan natin. May celebration guys, so game na game ka na gawin yung mga bagay nang hindi ka nahihiya. Medyo may pagkaano ka rin, prank ka. So hindi ka na rin mahihiya doon. Prank ka naman talaga. Hindi mo lang guys magawa sa person. Tignan natin ano yung magiging outcome sa connection nyo. Meron tayong flirt. Lalandiin ka ni person. Nasa inyo yan guys ha. Nasa inyo yan, engagement. Pwede nagplano kayo magpakasal before. Hindi siya guys natuloy. Kaya yung person mo guys, gusto kanyang lantiin, ikaw pre yourself, siguro gusto mo siyang parusahan. Gusto mong ipa-experience din sa kanya yung mga bagay na na-experience mo nun. Meron tayong children. Ayan, may mga anak kayo. Wedding, kasal kayo na to. Pwede kasal talaga kayo. Yung iba naman sa inyo guys, pwede may naunang asawa. Okay? So, ayan. Titignan pa ba natin ano yung message sa inyo? Nakalimutan ko agad tignan yung zodiac sign sa side mo. Sorry. So, ayan, meron tayong Cups, Water sign, Cancer, Pisces, Scorpio, Aquarius, Gemini, Libra. Ayan. So, sa side mo, yung zodiac sign, titignan ko muna, guys. Wait lang, ha. Kalimutan ko yata sa side mo. Malala ko sa zodiac sign. Leo, Virgo, Aries, Cancer, Gemini, and Taurus. Okay, meron tayong Virgo, Leo, Sagittarius, Capricorn, Libra, and Scorpio energy. Taurus, Gemini, Aquarius, Pisces, Libra, and Capricorn energy. Okay. Message ni person. Anong gusto sabihin sa'yo ng person mo ngayon? You light up my world. Hindi niya guys nakakita eh. Parang mas naging lugmok talaga siya ngayon. Meron tayong you are thinking about me. Meron tayong I love you to the moon and back a million times.
So guys, ito lang po ang inyong daily love reading. Sa mga interesado sa ating private reading, ayan, message nyo lang ako guys sa mga gusto mag-inquire. Okay? Re-reply ako kayo agad. Bye-bye guys. Bukas po ulit. God bless and love you all.